Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, itinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang ating pituitary gland. Ano ba yan? Nasaan yan? At anong silbi sa ating pong buhay, sa ating function? Ngayong pong araw na ito, ang kasama po natin ay isa pong endocrinologist. Kaya, wag po kayo alas Diyan lang po kayo. At ngayon mga kaibigan, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating very special guest. Siya po ay isang endocrinologist ng St. Luke's Medical Center, kayo din ng Viluna. Wala po iba kundi si Dr. Antonio Pescador. Hi, Doc! Hello po, ma'am. Nice to be back again dito. Yes! So, isang superhero dahil handa pong tulungan ang mga nagugulumihanan pagdating sa kanilang kalusugan. Lalo na, Doc, ito, nagkaroon kasi ng kaso, yung isang kaibigan ko, nasabi niya nagkaroon daw siya ng bukol doon sa kanyang pituitary gland. Mm-hmm. Nag-umpisa lang ito na mapansin niya nung naduduling daw siya lagi. Oo. Ganyan, tapos palagi masakit ang ulo niya, nahihilo siya. Pagkatapos hanggang sa siniyasat at nakita nga may bukol daw sa pituitary gland. Mm-hmm. Pero Dok, di ba nasa brain natin yung pituitary gland? Oo. Ano ba yan? Anong function din ng pituitary gland? Okay, so ang pituitary gland po ay isang maliit lang yan na parte ng brain. Nasa base po yan ng brain o nasa pandang floor, nasa baba ng brain, no? Pero malaki ang role niya sa life, sa function ng isang tao. Actually, hindi mabubuhay ang isang tao na wala ang functions na dala ng pituitary gland. Kasi hindi lang po isang organs ang affected ng pituitary gland. Kasama siya sa nagre-regulate ng almost all ng hormones sa katawan natin, no? Thyroid, steroid, yung mga hormones na may kinalaman sa reproductive system, growth hormones, lahat po yan connected sa pituitary gland. Pati yung inyong pag-ihi affected, no? Yung ating anti-diuretic hormone na tinatawag, nasa posterior, kasi kahit maliit yan, meron niyang harap tsaka likod, anterior, posterior, no? Sa harapan, andun yung mga hormones na may kinalaman sa growth, sa reproductive system, sa steroid sa katawan, sa thyroid. So, andun sila sa anterior. Sa likuran, andun yung vasopressin na tinatawag namin, o yung may kinalaman naman sa ihi. Sa ihi, oo. Yun yung anti-diuretic hormone, no? So, pag nagka-problema kayo doon, it's either ihi ng ihi, yung pasyente na nagkaka-problem na with mga electrolytes. Overactive bladder, ganyan? Hindi siya more of overactive bladder, pero more of kahit na masyado ng concentrated yung kanyang dugo, no? Mataas na yung mga electrolytes like sodium, masyado ng hypertonic kung tawagin namin. Hindi siya nagki-keep ng ihi ng water sa dugo, no? Inilalabas niya pa yun na inilalabas, which is hindi rin maganda. Tapos sa anterior naman, yun nga, pwede ka magkaroon ng problem sa metabolism dahil sa thyroid. Sa steroid mo sa katawan, pwedeng magkulang o pwedeng sumobra. Pwede ka magkulang sa growth hormone, pwede ka magkulang sa mga hormones na may kinalaman sa reproductive system, magkaroon ka ng problem sa fertility, magkaroon ka ng problem sa libido, sa erection, sa lalaki, sa karakteristik na pagiging lalaki o pagiging babae. So, lahat yan maapektuhan kasi nandun ang mga hormones. Napakaliit na gland. Ang dami niyang silbi para po sa atin. At bakit siya naapektuhan? Naapektuhan kasi dun sa liit ng gland niya, marami siyang sinisikret na hormones, no? So, ang sinisikret niya is number 1, yung ACTH or yung adenocorticotropic hormone, na siya naman yung nagsisignal sa adrenal glands natin, which is nasa may ibabaw ng kidney, na mag-create ng steroid. Ang steroid, importante yan sa function natin sa araw-araw. Pinakamataas yan sa umaga, dahan-dahan yung nauubos hanggang sa gabi. Pinakamababa yan sa midnight. Pagdating ng umaga, so, parang it keeps us running. Yes, parang energy yung binibigay. Oo, kaya pag stress ka, tumataas yung steroids mo. So, kailangan natin yun para sa ating response sa stress, no?
Pag mababa yun, ganun din, babagsak yung BP, babagsak yung sugar, babagsak yung electrolytes, pwede may kinalaman doon. Sinisikret niya rin ng thyroid-stimulating hormone. So, na may kinalaman naman sa function ng thyroid gland. Sinisikret niya yung luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone, na may kinalaman naman sa estrogen, sa testosterone, sa reproductive system naman. Diba? Sinisikret niya rin ang growth hormone na importante lalo na sa mga bata na nagde-develop pa lang. So marami siyang factors, marami siyang functions. Oo. So yung iba, sabi nila, yung nagkakabukol bakit nagkakabukol yung pituitary gland nila? Pwede magkaroon ng bukol ang pituitary gland. Again, parang sa kahit anumang parte ng katawan, no, hindi mo rin ma-identify any risk factor kung ba't sila magkakaroon ng bukol sa pituitary gland. Walang specific na sinabing dahilan, but pag may bukol ka sa pituitary gland, marami kang kailangang i-test. No? Yung bukol ba na yan is hyperfunctioning or nagsisikret ng sobra-sobrang hormone. Kasi pag nagsisikret yan ng sobra-sobrang hormone, magmamanifest yan kung ano yung hormone na sinisikret niya. Or, yan ba ay dahilan para hindi makapagsikret ng tamang hormone yung pituitary? Nahihirapan bang magsikret ng TSH, ng ACTH dahil sa bukol? O yung bukol na yan, walang function, hindi siya hyper o hypofunctioning, pero masyadong malaki na dumidikit na siya dun sa daanan ng track ng vision sa optic tract, optic chiasm, mga ganyan, no? So, dun makaka-affect na sa vision. Oo. Kaya nagkakaroon ng visual problem yung mga patients na meron ng malalaki. Pero usually, pag yun naapektuhan na yung paningin, ano na yan, medyo more than 1 centimeter na yung bukol. Medyo malaki na. Oo. So, andun siya dun sa loob ng pituitary gland mismo o nasa labas? Dun siya tumutubo sa labas? Pwede po depende sa area, no? Pero pwede po, more commonly, nandun, yung pituitary gland talaga yung nagkakabukol. We call it adenoma. Pituitary adenoma. So, bukol siya sa pituitary gland. Kapag less than 1 centimeter, it's pituitary microadenoma. Pag more than that, it's pituitary macroadenoma. So, paano ang pag-o-opera niyan, Doc? Tinatanggal ba pati yung pituitary gland mo? Okay, so ang pituitary gland po, tinatry nila tanggalin lang yung bukol, no? Ang approach dyan is transphenoidal surgery. Dito po yung pinapadaan sa ilong. Oo. Sa loob, Kasi nga, nasa base lang naman siya ng brain. Oo. So, usually, yung mga specialista po sa ENT at saka sa neurosurgeon, nagtutulong sila dyan para gawin yung procedure na yan. More commonly, sa simula ng procedure, mga ENT, ganyan. Pero yung neurosurgery talaga yung nagka-cut sa loob. Meron din tayong mga tinatawag na radiation, gamma knife, kapag hindi nag-work yung mga pituitary surgery. Oo, yung transphenoidal surgery. Pero commonly, it's the transphenoidal approach or transphenoidal surgery. Kasi kung dito mo siya sisimulan, masyado siyang nasa loob, masyado siyang malalim, masyado maraming dadaanan na structure. So, dito na lang sa transphenoidal. Pero nung unang panahon, ito ang kinakat? Hindi ko lang po. Sa tingin ko, dito na talaga siya nagsimula. Talagang ever since. Although, I may be wrong doon sa part na yun. Sa tingin ko, mas kayang sagutin ng mga neurosurgeon. But, this is the easier approach. Kasi andyan lang siya sa base. Andun lang andun na, masusundot mo na. Yes po. So, may camera, may guided camera yun? Yes, nakikita po nila yun. Pero hindi tinatanggal yung mismong pituitary gland? As much as possible, you want to save po, no? Kasi nga, meron siyang function na ginagawa. Meron siyang sinisikret na mga hormones. So, you want to save the pituitary gland para tanggalin lang yung bukol. Pero kung hindi, we can always replace kung ano yung mga pangailangan. Depende sa edad, depende sa needs ng mga pasyente. Parang ganun din sa thyroid gland. Parang ganun din sa thyroid. Meron ding hormones na ibibigay. Yes, meron ding pang-replace. Okay. Pero marami ba yan na hormones na pang-replace? Depende sa edad ng pasyenteng nagkaroon ng problem sa pituitary gland. No? Kasi ang pituitary gland, dahil nga marami siyang hormone, may mga specific role sila na ginagawa. So for example, medyo matanda na yung pasyente, hindi niya na masyadong concern yung libido. Siguro list mo na sa i-replace yung mga testosterone, mga ganyan. No? Kasi hindi mo na siya masyadong kailangan. No? Pero so halimbawa, bata. Hindi katulad ni levothyroxine na one tablet fits all. Hindi ganon. Hindi. Depende. Kasi hindi siya, yung pang-replace sa kanya, per affected na hormone. So, kung affected yung thyroid, we give levothyroxine. Kung affected yung steroid, we give steroids. Kung affected yung mga growth hormones sa bata, we give growth hormones.
Kasi, yun yung kailangan. Pero kung hindi na nila kailangan yun, for example, sa adult, hindi naman na nila kailangan masyado ng growth hormone unless sobrang pangit ng cholesterol or may mga overall quality of life na tinatawag natin, then we may replace the growth hormone. Pero kung hindi naman, kahit hindi mo na sila i-prioritize, ang pinaka-importante dyan sa mga yan is the thyroid and the steroid. Oo, kasi si thyroid naman ang kumokontrol doon sa iba pang parte ng ating katawan, metabolismo, lalo na yung sa tibok ng ating puso, di ba? May kinalaman oo, doon. so kailangan talaga protektahan. Pero nabanggit mo, Dok, yung tungkol sa growth. Talagang hindi lumalaki yung mga taong may problem sa growth hormone deficiency. So, yung mga growth hormone deficient... Nakatingnan nga ako may problema yung pituitary gland ko. Hindi na ako lumaki. Usually po yan, meron kaming tinatawag na expected na height, no, na nakikita yan na parang na-expect ng mga espesyalista kung ano yung dapat na height ng isang ma-attain na height ng isang anak based sa height ng parents kasi merong certain level na, no. So, yung dwarfism na tinatawag, usually growth hormone deficient sila. So, hindi kailangan mo kasing growth hormone para sa development ng bones, 'di ba? Para sa pagtangkad, paglaki, pagdevelop ng mga organs. So, basically, naapektuhan 'yun kung bata pa. So, kailangan bago mag-close kasi hindi naman porket nagbigay ka ng growth hormone tatangkad na. Lalo na kung adult na, yung epiphyseal plate ng bones nag-close na kahit ano pang inom mo ng growth hormone, hindi yan lalaki. Oo. Pero pag ang growth hormone ang deficient siya sa bata, dapat ma-identify ka agad ng mga pediatrician para mabigyan ka agad, para makahabol pa sa pagtangkad, no? So, yun, para mag-develop yung height nila. On the contrary, yung mga may sobra-sobra naman, kasi hindi lang naman laging hypofunctioning Meron ding mga bukol sa thyroid na sobra-sobra nagpo-produce ng growth hormone. So, ang nangyayari kapag bata pa lang sila, sobra-sobra na yung growth hormone nila, dyan naman nangyayari yung kabalagtaran ng dwarfism, gigantism. Sa adult, na-close na yung epiphyseal plates, acromegaly ang tawag. Hindi na lumalaki yung mga bones nila, pero yung mga cartilages, yun yung lumalaki. Ilong, dila, tenga, nagkakaroon ng mga features, changes sa muka. Lumalaki yung kamay, paa, pero hindi na sila tumatangkad pa. Nag-iiba yung voice nila, lumalalim yung voice because of the excessive hormones. So again, pag may bukol sa pituitary gland, we test all these hormones and see kung mababa ang function nila dahil sa bukol or nagsosobra yung function dahil nagsisecrete yung bukol. So ano ang test, Doc? Blood test din? Blood tests. And syempre, pag yung bukol naman, makikita mo yun sa MRI, di ba? Sa pituitary MRI. Talagang tinetest siya. Tinetest siya, oo. Pituitary MRI. Minsan kasi nahahagip lang yan sa CT scan. But it's better to request the pituitary kasi minsan sa CT scan, hindi mo siya, yung slices ng scan, minsan nahahagip lang siya pero hindi mo siya ma-assess. Minsan nga nalalampasan hindi nakikita. Unless sobrang laki. Pero sa pituitary MRI, dahil masyado siya nakafocus sa pituitary gland, for better assessment talaga. And then we test the hormones. Blood test din po yun. Okay. Cancerous ba usually yung bukol sa pituitary gland? Madalang na cancerous. More often it's non-functioning. Or tinatawag nga namin incidentaloma Yung wala naman talaga silang symptoms pero for other reason nagpa-CT scan sila tapos may nakitang pituitary mass or nodule. Incidentaloma ang tawag doon. Non-functioning, walang function pero nandun siya, may bukol. Pag ganun, kung wala namang effect, hindi natin pinapakialaman. So okay lang siya, hindi siya parang lumalaki pa lalo. It could grow, pero syempre, pag lumaki na siya, magkakaroon na yan ng simptomas. So doon na siya kailangang i-address, doon na siya kailangan tanggalin. Pero kung incidental finding, tapos by observation, di naman siya lumaki, wala namang simptomas yung pasyenteng nararamdaman na may kinalaman sa paglaki ng bukol sa pituitary gland, wala naman siyang sintomas na nagsasabing na-affect yung mga hormones na sisikret ng pituitary gland, then by all means, hayaan lang natin siya doon. Pero yung isang kaibigan ko, nagpatanggal siya kasi nga, yun, naduduling. May compressive symptoms ang tawag. Masakit ang ulo, ganyan. Ngayon, sabi niya, pagkatanggal, siguro mga after 2 or 3 years, eto na naman, meron na naman uling bukol. Pwede rin bumalik. Bakit, Doc? Cyst ba yan? Na hindi natanggal yung kapsula niya, kaya tumubo uli?
Hindi naman siya sa cyst, pero pwede talaga siyang mag-recur. So, pag nag-recur siya, kaya nga meron tayong surveillance na tinatawag. No? Hindi porket hindi sila malignant, hindi na sila babalik. So, pwede talagang bumalik yan. Lalo na kung yung mga functioning tumors, yung mga, let's say, nagsisecrete ng growth hormone, nagsisecrete ng sobra-sobrang prolactin, o yung prolactinoma na tinatawag, yung mga yan, pwedeng bumalik. So, pag bumalik, ang treatment dyan is surgery pa din. Kung nag-fail pa rin talaga yung surgery, dyan na yung mga radiation, gamma knife, mga ganyan. Pero, pwede silang bumalik. Okay. So, anong gagawin daw niya para hindi na bumalik yun? Wala ka talagang... Oo, wala eh. Wala kang kumbaga, babantayan mo lang talaga yung mga simptomas ba na nararamdaman mo before, ay nararamdaman mo ulit ngayon. Kung sobra-sobra yung hormones na sinisikret niya before, eto na naman, baka kailangan magpa-assess ka. Dahil pag babalik yan, kailangan makita ka ng neurosurgeon mo at saka ng endocrinologist para mapag-usapan paano ba ang approach. Depende kasi sa klase ng bukol sa pituitary gland. May mga bukol naman na pwedeng simulan muna sa gamot. For example, prolactinoma. Yung ibang prolactinoma, more of ina-address niya yung sobra-sobrang prolactin, yung mga gamot na binibigay. Pero they found out na yung mga gamot doon, ang initial approach talaga dyan is medical. Kasi pwedeng lumiit yung bukol by medical management lang ng prolactinoma. Pag hindi nag-shrink or magbubuntis yung pasyente na pwedeng lumaki lalo yung bukol, pinapa-operahan na lang bago sila magbuntis. Kung lalo na kung hindi responsive dun sa gamot at hindi lumit sa gamot. So, walang kinalaman ng pagkain dyan? Wala. Oo. Talagang nangyayari lang? Nangyayari lang. Wala siyang kinalaman sa pagkain, sa lifestyle, wala siyang pinipili. Hindi rin lahi? Well, hindi rin siguro, pero pwede rin sigurong i-consider kung sa pamilya ba may ganito, pero less likely, parang hindi naman siya na-identify as something na namamana. Oo. Pero Doc, kasi nga, kung doon lang papadaanin yung operasyon, so ibig sabihin, sandali lang, pwede na siya lumabas sa ospital. Yes, oo. Hindi naman siya... Sa ilong lang papadaanin yung susungkitin. Pero syempre, kailangan mo siyang i-observe because may mga hormones nga na actually after mga few days after surgery, tinatest natin, tinitingnan natin yung electrolytes ng pasyente. Tinitingnan natin yung ihi ng pasyente. Yung pasyente ba ihi ng ihi kahit na ang taas na ng sodium sa katawan? Ihi pa rin siya ng ihi? Yung ihi niya ba sobrang, let's say, labnaw na wala na siyang masyadong solute? Para na siyang tubig, mababa na yung specific gravity niya, tapos ang taas na ng sodium ng pasyente, baka naapektuhan na yung mga hormones sa brain, sa pituitary, kasama na yung vasopressin. Titingnan natin yung sodium, bumabagsak ba yung sodium, bumabagsak ba yung BP, bumabagsak ba yung sugar, baka kulang na sa steroid. So, yung mga yan, ina-assess natin. Ang thyroid, medyo matagal bago natin makita yung changes kung naapektuhan. Because yung thyroid hormones, yung half-life nan sa katawan natin, 7 days bago mabawasan into half. So, usually it would take 6 weeks bago mag-manifest ang hypothyroidism. So, yung mga yan, tinitignan natin kasi lahat yan, komplikasyon ng surgery. Okay. Pero, huwag kayong matakot kasi meron naman palaging solusyon. Yung nga lamang, kailangan paghandaan kasi medyo mahal din yan, Doc, yung surgery dyan. Oo, syempre. Oo, meron like any other surgery. Yes. Oo. Pero yung nga, may solusyon naman. At yan ay dapat ipag-konsulta nyo lang po muna sa inyong endocrinologist. Katulad po ni Dr. Antonio Pescador. Doc, sandali lang. Balik tayo mamaya-maya dito po sa ating palatuntunan. Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. At ngayon, syempre, kasama po natin ang inyong poging-poging endocrinologist, si Dr. Antonio Pescador ng St. Luke's and Viluna. And sa ka pa nga matatagpuan? De Los Santos Medical Center Ayun, sa De Los Santos Medical Center. At syempre, ito nga pong pituitary gland yung ating pinag-usapan kanina. At nabanggit nito kanina na isa sa mga kinokontrol nito, yung steroid sa ating katawan. Akala natin kapag steroids yung mga iniinom lang yan at saka ginagamit ng mga nagpapalaki ng kanilang katawan, Dok. So, natural pala tayo may steroids Natural tayo may steroid, ma'am. Oo. Nanggagaling yan sa adrenal gland. Ito po ay gland. Endocrine gland na naman yan. No? Minsan nga nahirapan na ako explain sa pasyente kasi di ba pag pulmonologist, alam nila baga, cardio, puso. May mga pasyente nagtatanong, sa inyo po pag endocrinology, ano po yung mga gland nyo? Ay, ano yung organs? Para ang hirap i-explain. No? Pero ang adrenal gland po, isa na naman yung endocrine gland na nasa ibabaw yan ng kidneys natin nakikita. No? Ang main function nan, isa sa mga main na function niya is mag-secrete or mag-create ng steroids. No? So yung steroids, normal po yung sinisikret
ng katawan natin, may tinatawag tayong circadian rhythm. Sa umaga yan pinakamataas kasi kailangan mo siya to get you through the day. Pinakamababa siya sa gabi kasi alam ng katawan mo magpapahinga ka na eh. So hindi mo na siya kailangan. Oo, pinakamababa siya sa midnight o nearing midnight, tapos tataas na naman siya pagdating ng mga 4-5 a.m. mag-start na siya 8 a.m. peak. Kaya pag tinetest namin siya kung adequate, usually yung 8 a.m. na cortisol ang pinapakuha kasi dapat yun ang pinakamataas. So kahit na baliktad yung tulog mo, ganong oras talaga siya yes, nagsisecrete? ganun talaga siya. Oo. Kaya nga, talagang ideally, meron tayong day and night cycle no, kung kailan ka magpapahinga. But again, hindi naman natin makokontrol yung mga trabaho natin, yung work natin. But again, sa 8 sa umaga siya pinakamataas. So, yung steroid na yan, naapektuhan siya in a way kung ang ACTH na yung hindi nasisekrete ng pituitary gland because of a tumor or na natanggal na yung pituitary gland, nasira na yung pituitary gland, at hindi na siya nagsisekrete ng ACTH. Yung ACTH ang nag-stimulate sa adrenals para mag-create ng steroids. Just the same, yung TSH na galing sa pituitary gland, siya yung sinisikret ng pituitary gland para sabihan naman yung thyroid na gumawa ng thyroid hormones. So parang ganun din po yun. No? Para silang messenger. Sila yung nagsasend ng signal. So kapag hindi ka nakapag-produce ng enough na steroid, we call that adrenal insufficiency. And ang mga nangyayari dyan is pwede kang magkaroon ng changes na naman sa asin sa dugo, sa mga electrolytes, sa sodium. Pwede kang magkaroon ng problem sa sugar mo, kasi isa rin yan sa mga nagko-control ng sugar natin. Pag bumabagsak na yung sugar natin, tumataas na yung mga steroids na yan to counteract para magkaroon tayo ng source ng sugar. Kasi ang brain natin, hindi magpa-function yan without the sugar. Isa yun sa pinakamalakas kumain ng sugar sa katawan natin, yung brain. So, tataas yung cortisol. So, kung wala kang enough steroid, ayun na naman, no? Magkaka-problem ka naman dyan. Magkakaroon ng weakness, magkakaroon ng mga pwedeng hypotension pag mababa yung steroids, babagsak yung BP. Kaya nga yung mga may mga matitinding sakit, pwede rin sila magkaroon ng critical illness-related adrenal insufficiency. Ibig sabihin, parang kulang yung kanilang steroid, normal, pero hindi enough para dun sa stress na pinagdadaanan nila. So, yun yung critical illness-related corticosteroid insufficiency or CIC na tinatawag. So, malaki yung role ng steroid sa atin. And isa siya sa naapektuhan kapag pero magaling yung pagkakagawa din ng pituitary gland natin. Pag nagkaroon ng tumor yan, yung konti-konti yung naapektuhan. So, isa sa pinakahuli po na naapektuhan, yung steroid. So, magaling din talaga yung pagkakagawa ng katawan natin. Yung dalawang pinaka-importanting hormones, nasa dulo pa ng listahan. Bago siya maapektuhan. Which is yung TSH sa thyroid, and yung ACTH sa steroid. Mauuna munang maapektuhan si growth hormones na kung adult ka na, medyo hindi mo na siya kailangan. Susunod na lang si LH-FSH na may kinalaman sa reproductive system na minsan hindi mo naman na talaga concern sa pasyente unless sobrang bata pa or kailangan mo pa ng libido, yung mga ganyan, bago pa sila TSH saka si ACTH. Pero Doc, pwede rin bang mag-atrophy ka o yung muscles mo hindi nabubuo? Pumapayat ka because of lack of steroid? Well, importante rin siya kasi di ba yung iba nga ginagamit yung steroid pampalaki ng muscle, no? Anabolic kasi siya. So, ibig sabihin na anabolic, pampalaki ng mga muscles, nakakalaki ng katawan basically, no? Pero, we don't use the steroid for that purpose. Pero, it can affect, no? Mga muscle weakness. Pwede siya makaapekto. Ang isa pang pwedeng makaapekto sa muscle mass is yung testosterone pag mababa. Which is, sa normal individual, kaya nga sinabi ko kanina, kapag nagkakaedad na, depende na doon sa edad ng pasyente, sa profile ng pasyente or characteristic, kung ano pa yung hormone na kailangan kong i-replace. For example, medyo matanda na yung pasyente, kailangan ko pa ba ng testosterone? Siyempre, hindi na masyado, hindi ko na siguro iisipin. List of my concern. Number 1, siguro hindi na siya ganun ka-active sexually. So, hindi mo na kailangan ng libido, lalo na kung sobrang tanda na talaga. And sa endocrinology of aging, sa mga frail people, talaga namang mababa na yung testosterone nila. Kaya nga, pumapayat na sila, nababawasan na yung muscle mass, medyo mas nagpe-predominate na yung fats. No? Because nagiging dad bod na. Yun talaga yung normal na nangyayari. So,
gayahin lang natin kung ano yung normal na physiology. So, kung hindi niya na masyadong kailangan, siguro least of your concern na siya. Parang gano'n. Oo, pero kasi ang steroid din, may kinalaman sa anti-inflammatory effect, di ba? Yes, oo. So, paano yan? Ito ba ay magiging problema para sa ating immune system? O kaya pag nagkakasakit tayo sa inflammation, oo. Actually, kung mababa ang steroids mo? Ang steroids, yung mas mataas na steroid actually, yung high doses na steroid o sa mga taong nagpo-produce ng sobra-sobrang steroid, dyan tayo nagkaka-problem because immunosuppressant ang steroid. So, it would suppress your immune system on high doses. So, kung may pituitary gland problem ka, pwedeng sobra rin yung production mo ng steroid? Pwede rin po. Kapag sobra-sobra yung ACTH. So, sobra-sobra niyang ini-stimulate si adrenal gland para sobra-sobra yung steroid na i-produce. So, ang downside naman nun, nagiging immunocompromised yung pasyente. Pwede siya magkaroon ng overwhelming infection. Minsan, yun ang kadalasang kinamamatay nila dahil hindi na sila nakaka-recover sa infection because of too much steroids. Nagkaka-problem sa skin, easy bruisability, nagkakaroon sila ng mga, makikita nyo mga kakaiba na yung facial features nila, moon phases kung tawagin. Just namamaga? like, parang namamaga, na parang manas. Oo. Na meron sila mga fat pads dito. Sobrang, iba naman yung sa kanila, ma'am. Tapos medyo nagtithin yung skin nila. Nagkakaroon sila ng mga taba-taba dito, yung fat pads na tinatawag. And more than that, ang pinaka-concern natin dun is mga cardiac problems. And yun nga, infection. So yun naman, sobra-sobra, high doses. Pareho sila ng effect kapag meron kang sobra-sobrang tinitake na high-dose steroids. Which is nakikita natin minsan na ginagamit sila sa mga chemotherapy, di ba? Kailangan nila mag-steroid. You see changes sa katawan nila, di ba? Na brought about by steroid. Ganun din yung makikita mo kapag pituitary yung dahilan pag sobra-sobra yung steroids. Pero kung under naman, ano nangyayari? Kung under, more of yun nga, yung hypotension, hypoglycemia, hyponatremia sa sodium, weakness, mga ganyan, adrenal insufficiency. So, generalized body weakness, yun yung mga pinaka-common na complaint ng mga may adrenal insufficiency At naman. hindi sila makaka-fight off the infection din? More of yung stress na dala ng infection ang hindi nila kakayanin because of wala silang enough steroid to get them through. Kasi 'di ba, pang fight flight response natin yan yung steroid Tumataas yan every time na we are stressed. Whether physical exertion yan or nagkaroon ka ng sakit. Kaya those patients na for whatever reason merong adrenal insufficiency or mababa ang steroid, be it dahil sa may pituitary problem or may adrenal problem at naka-maintain na sila ng steroid, which is physiologic dose ng steroids, we ask them to double the dose kapag meron silang sakit. Automatic na yon, parang ano na nila yun, home instructions. Kapag naglagnat kayo, nagkaroon ng sakit, or nag-COVID. You think you will undergo strenuous physical activity, you are stressed, you double your dose of steroid because it is what your body does on a normal situation. Itataas talaga yung steroid. Kaya lang sila na may problem na sa adrenals, hindi na nila kayang gawin yon. So, exogenous na steroid. Tutulungan na nila. Ng tableta o ng kapsula. Anyway, mamaya pag-usapan naman natin yung epekto naman sa reproductive system ng problema dito sa pituitary gland. Sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Butika ni Tita. Kasama pa rin natin ang ating walking medical encyclopedia, si Dr. Antonio Pescador. Doc, eto, sabi mo nga, pwedeng maapektuhan din ng problema sa pituitary gland yung testosterone level. So, pati ba ang reproductive organs din ng babae affected din? Yes, pwede po, no? Actually, pati po yung menstruation. Lahat yan kasi interplay of hormones po yan And nakadepende naman sila sa luteinizing hormone at saka sa follicle stimulating hormone o yung LH-FSH na tinatawag na isa rin sa naapektuhan kung may problem ka sa pituitary kasi kasama po sila sa tinatawag naming mga anterior pituitary hormones. So, pwede sila maapektuhan. Actually, meron akong pasyente, ang case niya kasi is bukol sa pituitary gland, tinanggal, pero dahil extensive yung pagkakatanggal, ang tawag namin is panhypopituitarism. Ibig sabihin, dalawa or more na hormones na affected. Kasi pag isa lang, tinatawag lang namin siya based sa hormone na affected. No? Kung TSH, central hypothyroid. Pag ACTH, central na adrenal insufficiency. Pag
2 or more na affected, di ba, marami silang anterior pituitary hormones, panhypopituitarism yung tawag. So, we replace the hormones na kailangan. Sa kanya, isa sa nire-replace ko is yung testosterone because relatively young yung patient. And sexually active pa sila ni Mrs. Oo. Ang nagme-message sa akin na baka kailangan ng i-test yung testosterone is the Mrs., the wife. Siya na yung nagsasabi na, oo, kasi isa po sa mga presentation nan is, di ba sa lalaki po, no, lalo na sa mga, well, alam naman to ng mga lalaki, no, sa morning, meron spontaneous morning erection na tinatawag, which is nawawala din sa mga mababa ang testosterone, sa mga male. So, ibig sabihin, kung walang ganun, affected yung performance ni Mister, affected yung sex life nila mag-asawa, no? So that is one, na affected testosterone. Pangalawa, nawawala yung libido. Nagkaka-problem with Walang libido. desire. Yes, oo. Kasi again, may kinalaman sa hormones na sinisecrete ng pituitary gland. So, yung iba, presentation nito, yung male pattern na hair, nawawala. So, Nagkakalbo. more of, pag mataas nga male yan, di ba? Male pattern na baldness. Oo. Mataas naman yung androgens dyan. But Oo. ito, yung, for example, axilla hair sa binte, nagiging sparse, nagiging thin na sila because wala yung, again, effect na naman to ng lacking ng hormones, no? And then, more than that, yung muscle mass, na pag-usapan na natin kanina, no, pwede maapektuhan. Kaya nga yung iba, bukod sa steroid, no, maraming, lalo na yung mga muscle, mga bodybuilders, no, nagtatanong about testosterone injection, which hindi rin namin ina-advise, no. Sometimes they find na it difficult for them to build muscles. I just tell them, check your testosterone. Kung nasa normal naman, hindi natin kailangan. Kasi Hindi ka pwedeng basta magpasaksak na lang. yes, oo, kasi meron din po siyang bad effect. Parang TSH, parang levothyroxine or thyroid hormone, hindi mo siya pwedeng ibigay for the reason na gusto mong pumayat. Ito din, hindi mo pwedeng ibigay dahil gusto mo magpalaki ng muscles. Again, may mga bad effect din ang sobra-sobrang testosterone. Like, anong bad effect to? Nagiging concentrated yung blood, no? Tumataas yung hematocrit na tinatawag namin. Parang na-stimulate niya yung erythropoiesis. So, parang nagiging thick yung dugo. So, prone sa mga bara-bara. Prone sa mga pagkaklat, sa mga bara. Magkakasakit ka sa puso pa niyan, matakay ka pa. Stroke. Oo. So, sa mga tao na may hypopituitarism or yung naapektuhan na nga yung testosterone, when we replace, we target the testosterone sa mid-level lang ng range. Kung halimbawa 400 to 800 siya sa ibang 200 to 800 siya sa ibang laboratories, tina-target namin yung gitna lang, 400 to 500. Ayaw mo na sobra-sobra because lalo na pag naghihimo-concentrate na yung blood nila. Prone sa mga clot, sa mga bara-bara. So ayaw mo din. Oo, pero Doc, kung kunyari binigyan mo siyang testosterone, does it mean na magkakaroon na siya ng capability para magkaroon uli ng erection and magkaroon ng baby? Yes, oo. Once na na-correct na yung level, then by all means, kung ano yung normal na function ng isang lalaki, kaya niya na yun supposedly. No? Kung hindi pa, baka may iba pa tayong mga problem. But for the purpose na, or for the reason na nagka-problem ka with testosterone at na-correct mo na siya, okay na yun supposedly. No? Dapat ina-expect mo na babalik na yung normal function na kung ano yung meron siya dapat. So sa babae, ganun din? Nawawalan din siya ng libido, ng gana? Pag Pwede may rin problema? po, yes. Oo. Pwede rin maapektuhan yung we check, pwedeng magka-problem sa menstruation, amenorrhea, mawala ng menstruation, mawala yung regla, fertility. So again, kapag meron ka mga problem with difficulty in conceiving, yung hirap makabuo, kasama po talaga yun sa mga tinetest. Yung mga hormones na yan, no? We look at the estrogen, we look at the progesterone, and then kung may problem doon, we look at the LH, FSH. Pero again, medyo mas komplikado. Siguro matutulungan tayo ng mga friends from the OBGYN. Pero may mga levels. Depende naman kung anong part ng cycle. Anong cycle ba nung menstrual cycle ng babae? Kasi iba-iba din yung levels. So, pwede ka maaga mag-menopause din? Pwede din po, no? By 40 years, so, mga premature menopause pwede na mangyari. Wow. Pero again, hindi lang naman yun yung cause, no? Pero, isa rin yan sa problem kapag meron ka mga pituitary problems, mga ganyan. So, dapat pala tinitignan talaga yung kabuuan na yan, lalo na yung pituitary gland mo. Kapag may mga problema ka sa iyong pakikipagniig, yung desire mo, at saka yan nga doon sa absence of your menstruation. And for the men naman,
absence of their testosterone. Oo, yung libido, Oo. yung mga erection. Pero, again, kung may edad na rin yung lalaki, we expect na bumababa na rin talaga yung testosterone nila. So, siguro, hindi mo na siya masyadong concern sa ganong age manghihina group. No? sila, di ba? Kasi parang normal, normal part na ng aging ba? Yung panghihina. Oo. So, Oo. kasi nga, meron talaga tayong frailty na tinatawag, no, endocrinology ng frail or yung mga changes na nangyayari as we age, na ayaw mo rin namang bigyan sila ng sobra-sobra na kung ano yung kailangan lang ng katawan nila. Pero if yung mga loss ng hormones happens on an earlier stage than what is expected, dun mo sila pwedeng tulungan. Kasi hindi pa dapat babawasan o hindi pa dapat mawala. Pero yung tulong na ito, because of the loss of hormones, forever na yan. Yes, hanggang sa sila ay mahimlay. Oo. Pero again, yung needed lang na hormones ha. Kasi nga may mga hormones na kung hindi naman na kailangan, let's say growth hormone, hindi mo na kailangan, wag mo na ibigay. Kasi mahal din po ang hormonal replacement, no? Testosterone lang, ang pinaka readily available na alam ko, costs around 12. 12K? 12K. Wow! No? Kasi injectable po ito and pero hindi ano siya every oral. month? Sometimes depende sa preparation, no. Meron tayong testosterone enanthate, testosterone andecanoate, depende, may every 2 weeks, every 4 weeks binibigay, yung isa every 3 months. What? But yung every 3 months mas mahal. Oo. Yung mas maikli, yung every 2 weeks to 1 month, hindi siya masyadong available, no. I'm having problems with patients na yun ang ginagamit kasi sila mismo nahihirapang mag-outsource kung saan bibili. Hindi po siya ganun ka readily available. Mas available yung mahal na version, yung every 3 months. So, and syempre, magpapa-inject ka pa sa doktor mo. Oo nga. Oo. O kaya sa mga, kung meron kang kakilalang healthcare workers. Na marunong mag-inject. Healthcare professionals na marunong mag-inject. Kung may kakilala kang nurse, pwede naman. But again, it comes with testing, the CBC, testing the testosterone level, and hindi rin ganun kamura yung mga tests, di ba? Siguro may mga murang test pero hindi mo naman masabi na kaya siya ng lahat ng Pilipino. So kung hindi nila kailangan, by all means, wag nating ibigay kasi added expense. Pero kung kailangan, dahil it's a matter of life and death, kaya nga swerte tayo na ang huling naapektuhan ay yung pinakakailangan. Dahil pag yun ang, at saka kung sakasakali na yun ang maapektuhan, definitely mura-mura po ang mga replacement. Ang levothyroxine mura. Yes. Ang steroid mura-mura lang din. Piso lang yata yung levothyroxine eh. So, 'di ba? Kaysa naman yung mga nasa bungad-bungad na una-una naapektuhan, sila yung mga medyo mahal. Na of less importance na. I wouldn't say hindi importante, pero of less importance na as nagkakaedad. So, dahil hindi ito mape-prevent ang pagkakaroon ng problema sa ating pituitary gland, mas maganda kung ma-address agad, kung makita na may problema. Kaya, magpatingin po sa inyong doktor. Doc, saan ka ba makikita o mahuhuli ng ating mga tagapakinig at tagapanood? Kung kailangan nyo po ang aking serbisyo, ako po ay makikita nyo sa De Los Santos Medical Center. Ako po ay affiliated din sa Victoriano Luna Medical Center and sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City po. Saan nila makikita yung schedule mo, Doc, dun sa FB mo? Sa Antonio Pescador Jr. IM Endocrinology sa FB page. Ang social medias ko po sa lahat ng social media platform, Anton Pescador _MD. Ayan. At abangan nyo si Doc sa #DocPaquickie. Thank you so much, Doc. Maraming salamat din po sa pagkakataon. At syempre, mga kaibigan, tandaan nyo mahalaga po nagpapatingin. At para sa tama ang reseta, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye!